pinag-aaralan po natin ang mga major prophets at ngayon pong umaga at sa mga susunod po na linggo, pag-aaralan po natin ang Book of Lamentations. So, ang Book of Lamentation po, ito po ay kabahagi ng major prophets na dahil po, we believe na si Jeremiah ang sumulat po nito. Sa English Bible po natin, ito po ang Lamentation ay ibinahagi sa mga major prophets sa kadahilanan na si Jeremiah po ang nagsulat po nito. So, ang Book of Lamentation po, go over in Lamentation 1:1. So, tingnan natin po. Isaiah, Jeremiah, and then Lamentations. Lamentations 1:1. Now, ang title po ng Book of Lamentation, of course, sa ating pong English Bible, ang titulo po nito ay Lamentation. Pero sa Hebrew Bible po, ang title po ng Book of Lamentation ay Eka, or yung tinatawag na how or alas. So mapapansin po ninyo, sa verse number 1, mapapansin niyo yung unang salita po ng English Bible ay how, pero yan pong how na yan po ay Eka sa Hebrew Bible, sa Hebrew language. Yan po ay Eka or alas. Yung pong word na alas, ito po ay isang expression ng pagdadalamhati. Ito po yung expression ng kalungkutan, alas. Remember yung kanta na, at the cross? Alas indeed. So yung word na alas po, yan po ay expression na nagpapakita po ng kalungkutan. At kung titingnan po ninyo, yung pong unang chapter, pangalawang chapter, at fourth chapter, chapter 1, chapter 2, at chapter 4, lahat po ng unang salita ng mga chapters po na yun ay nagsisimula sa Eka, or how, or alas. So, sa Hebrew Bible, pwede nating sabihin ang title po ng Book of Lamentations sa Hebrew Bible ay Eka or Alas. And then, sa another Hebrew title na pwede natin pong i-associate sa Book of Lamentation ay yung pong Elegis na nagpapatunay, nagpapakita ng lamentation. Dito po kinuha ng Greek Septuagint yung pong title po na Lamentation mula po sa salitang kinot sa Hebrew Bible. At yung English Bible, kinuha ng English Bible ang title po ng Book of Lamentation dun po sa kinot. So yan po yung a little bit of history. So ito pong mga title po na ito, by the way, yung sinulat po ito ni Jeremiah, yung Book of Lamentation, wala namang title siyang nilagay dito. Wala namang siyang title na nilagay. So ito ay hindi inspired. Hindi po ito inspired title. Ibig sabihin, wala naman ito. Nung unang sinulat ni Jeremiah ang Book of Lamentation, hindi naman kabahagi dito yung title. Pero sa Hebrew Bible, tulad na nabanggit ko po sa inyo, karaniwan po ang title ng mga books sa Hebrew Bible ay yung unang salita po ng libro. So, yun po ang makita natin. So, in terms naman po sa authorship, hindi ang Book of Lamentation, hindi ito katulad ng ibang sulat, especially sa mga epistle ni Paul, na binanggit niya kung sino yung nagsulat po nito. Walang literal na verse na nagsasabi na this Book of Lamentation is written by me, Jeremiah. Wala pong verse na ganun. Pero, we know na most likely, ito po sinulat po ni Jeremiah sa kadahilanan. Una, yung pong writer ng Book of Lamentation, siya po ay eyewitness ng Jerusalem destruction. So yung nagsulat ng Book of Lamentation, nakita niya na saksi siya sa pagkawasak ng Jerusalem noong 586 BC. Pangalawa, yung writer ng Book of Lamentation, ito ay nagmamatch sa sorrowful tone ng Book of Lamentation. And we know, sino ba sa mga propeta ang nakakita ng Jerusalem destruction na puro kalungkutan ang kanyang nasa puso? Sino yon? Si Jeremiah. So yung sorrowful tone ng Book of Lamentation, it fits na si Jeremiah ang nagsulat ito because we know na si Jeremiah ay the weeping prophet. So yun po. Pangatlo, yung Greek Septuagint, of course, ito po historical evidence. We don't rely po dito. Ito po ay third-party evidence or extra outside evidence, pero it's a good thing to know na yung Greek Septuagint, in-acknowledge nila na si Jeremiah ang nagsulat ito. And even ang Hebrew at Gentile nation, Hebrew and Gentile tradition, they support na si Jeremiah ang nagsulat ng Book of Lamentation. So, ibig sabihin,
internal evidence and external evidence, they all point na si Jeremiah ang nagsulat ng Book of Lamentation. Ang tanong, Brother RJ, kailan sinulat ito ni Jeremiah, yung Book of Lamentation? Ang Lamentations po, ito po is nasulat soon after the fall of Jerusalem. Soon after. So pwede nating sabihin, nung bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC, sinulat ito ni Jeremiah. Pero pwede din nating sabihin na yung ilang bahagi ng Book of Lamentation ay sinulat niya during the time na pinalilibutan sila ng Babylonia. And papakita ko po later on bakit ganun. Kasi may mga part po dito na ninanarrate ni Jeremiah yung kanyang mga nakikita during the time na sila'y pinapalibutan ng mga Babylonian army. So yun ang ating makita. Pwedeng during and pwedeng soon after 586 destruction. Ito pong Book of Lamentation, ito po yung nagpapakita na yung writer ay merong memory ng pagpalibot ng mga Babylonia sa kanila. Meron siyang memory ng famine na naranasan nila. At meron din itong memory ng destruction and even captivity. Lahat ng yun ay makikita po ninyo sa Book of Lamentation. Isang bagay na makita natin, let's see, tingnan po natin dito. Kung yung Book of Jeremiah, isang key sa Book of Jeremiah at Book of Lamentation ay yung pong 586 BC destruction. Ito po isang historical event na napakahalaga na maunawaan natin sa pag-unawa ng Book of Jeremiah and Lamentation. Kung ang Book of Jeremiah po ay nagbibigay ng warning, Book of Jeremiah, nagbibigay ng warning na palapit na ang 586 BC destruction, ang Book of Lamentation naman, binabalik tanawan yung nangyari nung 586 destruction. So ito po ang pagkakaiba po ng Book of Jeremiah. Kung ang Book of Jeremiah na naaral natin had warned the fall beforehand, ang Book of Lamentation naman, binabalik tanawan niya yung nangyari ng 586 destruction bilang pagluluksa, bilang kalungkutan, bilang mourning. So yan po ang Book of Lamentation. So ano naman Brother RJ? So nakita natin yung author, nakita natin yung title, very simple, it's not complicated to know. Tingnan naman natin yung pinaka-tema po ng Book of Lamentation. Ang central theme po ng Book of Lamentation is that the Lord is just and righteous. Ang Diyos po natin ay makatarungan at matuwid sa Kanya pong pagpaparusa sa kasalanan. The Lord is righteous and just when punishing sin, yet He is also merciful and compassionate and faithful to His people. Yun po ang pinapakita po ng Book of Lamentation. Ang Diyos po ay matuwid at makatarungan kung siya ay magparusa ng kasalanan, pero siya po ay nananatiling maawain at mahabagin at tapat sa kanya pong mga tao. Yan po ang tinuturo po sa atin ng Book of Lamentation. One thing na gusto ko pong makita natin, ang Book of Lamentation po, ito po ay tula. Ito po ay isang tula. So kung ito po ay tula, kailangan nating maunawaan whenever we read and study the Book of Lamentation, kailangan natin itong dalhin sa isang structure na ang binabasa ko ay tula. Hindi po ito kwento. Yes, some of these are seemingly narrative, pero ito po ay tula. At bahagi po ng Hebrew poetry, style ng Hebrew poetry ay yung pong chiastic structure. Chiastic structure. At ang Book of Lamentation po, ito po ay meron pong chiastic structure. Brother RJ, ano ibig sabihin ng chiastic structure? Ang chiastic structure po ay parang ganito po. Let's see. Yung chapter 1, ito po yung nagpapatungkol sa Jerusalem destruction. Yung chapter 5, ito po yung remnant prayers. So, ang buong chapter 5 po, ito po yung nagpapatungkol sa panalangin po ng mga remnant na natira. Nung time na pinatay na yung lahat, pinatay na yung marami, binihag na yung marami, pero merong mga natirang remnant. At makikita niyo po yung prayer ng mga remnant sa chapter 5. Yung chapter 2 po, ito po yung nagpapatungkol sa anger ng Panginoon. Galit ng Panginoon. The Lord's anger. At yung chapter 4, the Lord's anger pa rin.
So, chapter 1, destruction. Chapter 2, prayer. Chapter 5, prayer. Chapter 2, anger ng Panginoon. Chapter 4, anger ng Panginoon. At yung pinakagitna po ng Book of Lamentation, which is chapter 3, dito niyo po makikita yung mercy, compassion, and faithfulness ng ating Panginoon sa mga remnant, sa mga Hudyo. At ito pong style po na ito po yung napakalaga po sa Hebrew poetry. Ito po yung chiastic structure. Ang pinaka-focus po sa Hebrew poetry, bakit gumagamit sila ng chiastic structure ay upang bigyang diin ang isang idea. Para bigyang diin ang isang idea. Ito pong Jerusalem destruction, kamatch po niya yung remnant prayer. Yung chapter 2, kamatch po niya yung chapter 4 na parehong galit ng Panginoon. Pero ito po yung nakasentro sa mercy, compassion, and faithfulness ng Panginoon. Parang bigyan ko po kayo ng example sa chiastic structure. Halimbawa, I love eating food makes me happy. And I am happy because I'm eating food. Parang ganun po yung chiastic structure. Ano yung pinakasentro sa aking tula na ginawa? Kundi yung eating. So, parang ganun po. I'm happy because I'm eating, and I'm eating because I'm happy. So, parang ganun po yung chiastic structure. At whenever we're handling Hebrew poetry, just like the Book of Lamentation, kailangan po nating makita ang katotohanan na ito ay Hebrew poetry. So, ito pong Book of Lamentation, ito po yung structure po niyan. Tulad na nabanggit ko, meron itong chiastic structure at bahagi ng Hebrew poetry, yung chiastic structure. At bakit ulit may chiastic structure? Kasi whenever ang chiastic structure po ay nakikita nyo sa Hebrew poetry, lagi nyo pong titingnan, ano yung pinakagitna? At yung gitna, lagi, yun ang pinaka-idea. Pag tinignan nyo halimbawa yung Psalms, yung mga awit ni David, yung mga awit ni David, makikita nyo na napakadaming chiastic structure. Even the Book of Job, meron tong chiastic structure. Kasi ang Job po, ito po ay poetry din. At pinakagitna pong sentro ng Book of Lamentation ay yung chapter 3 na nagpapakita ng mercy, compassion, at faithfulness ng Panginoon. Since the Book of Lamentation ay isang tula, isa din pong in-employ dito ni Prophet Jeremiah ay yung acrostic format. Now, dami namang technicality, Brother RJ. So, huwag kayong mabigla. Ano lang to, madali lang maunawaan. So, ito yung chiastic structure. Ito yung structure ng Book of Lamentation. Ano naman yung acrostic format? Pag sinabi pong acrostic format, tingnan niyo po yung chapter 1. Ilang verses ang nakita niyo sa chapter 1? 22. At ilang verses ang nakita niyo sa chapter 2? 22 din. Sa chapter 3, ilang verses po ang nakita ninyo sa Book of Lamentation? 66. Sa chapter 4, ilan po? 22. So, ano yung common denominator ng mga number ng verses? 22. Ang question, ilang letter ang Hebrew alphabet? 22. So, yun po, pag sinabi pong acrostic format, sa bawat letra ng Hebrew alphabet, tama ba ako? Alphabet. Ano yung huling letter ng Hebrew alphabet? So, papaglitan ako ng Brother Bill kasi nakalimutan pa na kagad. So, basta 22 letters, yung bawat letra ng alphabet, Hebrew alphabet, makikita nyo sa unang bahagi ng bawat verses. So, pag tinignan nyo yung Hebrew Masoretic text, pag tinignan nyo yung verse 1, ang unang salita niyan ay Eka, which is, yun ang basa, pero ang unang letter po nun sa Hebrew ay Aleph. And so on and so forth. Yun po ang ginamit po ni Jeremiah na structure in acrostic format. Ang tawag doon ay acrostic format. Sa bawat letra ng Hebrew alphabet ay yun ang unang letra ng bawat unang letra ng bawat passages or bawat line ay yung bawat letra ng Hebrew alphabet. So, yan po ay makikita natin. Ang isang exemption po yung chapter 3 times inulit ni Jeremiah. Unang letra, natapos ng 22. Tapos sa 23, verse 23, inulit niya ulit sa Aleph, and so on and so forth. So, ang pinagkaiba lamang po ay yung chapter 5 na hindi nyo makikita yung structure po na yan. So, pag napansin nyo, even na 22 verses din po yung chapter 5, pero hindi po yan naka-acrostic format. So, a little bit na makita natin. So, yan po ang structure po ng Book of Lamentation.
So, ang pinakatema po ng Book of Lamentation, ipinapakita dito ni Jeremiah na ang Diyos ay matuwid at makatarungan pag siya'y magparusa sa ating kasalanan. Pero, nananatili siyang mahabagin at maawain at tapat sa kanya pong mga tao. Yan po ang makikita natin. At sa book po, makikita ninyo dito yung sorrow na idinudulot po ng kasalanan. So bilang mga mananampalataya, tandaan po natin na ang kasalanan po, itinuturuan tayo ng Book of Lamentation na ito po'y laging nagre-resulta ng kalungkutan. Ang kasalanan po, bahagi ng pandaraya ng dyablo, ipapakita sa inyo ito na parang prutas na hinog, pero sa loob nito ay kabulukan. Tingnan niyo po, meron bang, yes, ang kasalanan po ay enjoyable sa ngayon. Halimbawa, kung ako ay naninigarilyo, ngayon, ini-enjoy ko pa ang paninigarilyo sa nicotine kasi nakaka-increase ito ng dopamine and then so on and so forth. So, nagkakaroon to ng kaligayahan sa akin because of the dopamine or nicotine na naidudulot sa akin to. Pero, pag tinamaan ako ng cancer, lung cancer, doon ipapakita na yung kasalanan ay laging magdudulot po ito ng kalungkutan. Tinuturo sa atin yan ng Book of Lamentation. Itinuturo din po ng Book of Lamentation ang katawiran po ng Diyos sa kanya pong paghuhusga, sa kanya pong judgment. Dito po, makikita natin yung tindi po ng judgment po ng Diyos. At yun ay pagpapakita na ang Diyos po'y matuwid, makatarungan. Na ano, Brother RJ, ibig sabihin ng makatarungan at matuwid ang Diyos? Dito po ipinapakita na ang sa husgado po ng Diyos, hindi natin pwedeng sumulan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, pwede bang hindi ko maranasan yung punishment? Kasi naman, ako naman ay anak mo. Ang righteousness po ng Diyos, no, hindi pwede. Kailangan maipataw ko ang kaparusahan, ang judgment ko sa tao. Makikita niyo din po sa Book of Lamentation yung pong suffering po ng Jerusalem. And we're going to see kung paano po ipinakita po ni Jeremiah ang naranasan po nilang suffering. At dito niyo po makikita na parang napaka-karumal-dumal po ang ginawa po ng mga Babylonia sa kanila. Karumal-dumal po. We're going to see that po. Siguro na alam ninyo kung paano naranasan ng ating mga lolo at lola sa mga kamay ng mga Hapon during World War II. And I'll tell you, worse po ang mga Babylonia. Worse ang mga Babylonia. At makikita po natin yan sa Book of Lamentation. Makikita din natin po sa Book of Lamentation yung pong confession ng mga remnant. Ang isang makikita nyo po dito, alam po ng mga remnant bakit sila pinaparusahan ng Diyos. Makikita nyo sa Book of Lamentation, ilang pong beses po inulit po nila na kaya namin nararanasan ang mga bagay na ito ay dahil po sa aming mga kasalanan. So, let's see. Tingnan natin po. Let's see. Verse number 42 po ng chapter 3. Tingnan po ninyo, isang halimbawa. Nung nararanasan na nila yung destruction and kamatayan, famine, and so on and so forth, tingnan niyo po yung verse number 42 ng chapter 3. We have transgressed and have rebelled, and thou hast not pardoned. Thou hast covered with anger and persecuted us. Thou hast slain, thou hast not pitied. And so on and so forth. So makikita niyo po, throughout the Book of Lamentation, makikita niyo dito yung confession. Nung pag-amin nila na Panginoon, kaya namin nararanasan ito ay dahil sa aming mga kasalanan. At yan po ay napakagandang karakteristik ng isang Kristiyano. Whenever na tayo ay sinusuway na ng Diyos, whenever na nararanasan natin yung consequence ng kasalanan natin, may mga Kristiyano na gumagawa pa ng excuses. Nararanasan na yung consequence ng kasalanan, pero wala pa rin confession. Wala pa rin pag-amin ng kanilang mga kasalanan. At ang kagandahan na makikita natin sa mga remnant ng Book of Lamentation, na doon yung kanilang pag-amin. Kaya namin nararanasan ng mga ito ay dahil sa aming mga kasalanan. And of course, makikita nyo din po sa Book of Lamentation yung mercy and faithfulness ng Panginoon. Tingnan nyo po yung pong key verse ng Book of Lamentation sa chapter 3, verse 22. Chapter 3, verse 22, sabi ni Jeremiah, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness." Contextually po, si Jeremiah po ay nasa dungeon po dito. Nakakulong siya. At nung minamasdan niya, ang dami ng patay. Ang dami nang namatay sa gutom. Ang dami nang dinala sa Babylonia. Sunog na yung templo. Sinog na yung bawat syudad, yung bawat bahay.
yung mga pinuno namin wala na, nangamatay na. Pero napansin ni Jeremiah, may mga natira pang mga tao. At doon napagtanto ni Jeremiah, wait a minute, it is the Lord's mercy that we are not consumed. Dapat kaming patayin na buong bayan ng Diyos dahil sa aming kasalanan, pero may mga tinira ang Diyos. At yun ang sinabi niya, nung nakita niya yung mga remnant, sabi ni Jeremiah, wait, it is the Lord's mercy na hindi kami totally consumed. At makikita nyo na nakita ni Jeremiah yung katapatan ng Panginoon. We're going to see those things later on. At huling bagay na makikita nyo sa book of Jeremiah ay yung pag-asa po ng restoration. Mapapansin nyo po dito, especially sa prayer po. Tingnan nyo po yung huling bahagi ng chapter 5. Verse 19, chapter 5, verse 19. Ito po yung prayer ng mga remnant. Yung chapter 5 po, ito po yung prayer ng mga remnant. Thou, O Lord, remainest forever, thy throne from generation to generation. Wherefore, thou dost forget us forever, and forsake us so long time? Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Renew our days as our old. But thou hast utterly rejected us, thou art very wroth against us. So makikita niyo po dito, na ina-acknowledge ng remnant, na kahit sira na ang templo ng Diyos, alam ng mga remnant, na ang Panginoon ay nananatili sa kanyang trono from generation to generation, and so on and so forth. So, makikita nyo din po dito sa bahagi, especially sa chapter 5, yung pong yung pangako po ng Diyos na restoration and all throughout the book. So, yun po ang makikita natin sa Book of Lamentation. Ang pinakatema po nito, ipinapakita sa atin ng Book of Lamentation na ang Diyos ay matuwid at makatarungan kung siya'y magparusa ng ating kasalanan. Walang exception. Brother RJ, kahit ba ako'y Kristiyano na ng 20 years, paparusahan pa rin ako ng Diyos kung ako'y magkakasala? Yes po. Ituturo sa atin yan ng Book of Lamentation. Pero kung maranasan natin yung consequence ng ating kasalanan, ituturo din sa atin ng Book of Lamentation na ang Diyos po natin ay mananatiling mahabagin at maawain po sa atin dahil tayo po yung mga anak po ng Panginoon. So yan po yung title, author, and theme. Any questions so far? Any question? So tingnan po natin, sino ba yung primary audience or sino ba yung original readers ng Book of Lamentation? Of course, tandaan po natin, kailangan nating maunawaan sino po yung audience po ni Jeremiah nung sinulat po niya ito. Para makita natin, whenever we interpret bawat verse, kailangan natin itong dalhin sa isipan ng writer at sa isipan ng magbabasa. Ito po'y sinulat po ni Jeremiah primarily po para po sa mga Jewish people na natira. Natira sa Jerusalem noong mga panahong ito. Ito po'y bahagi po ng exhortation ni Jeremiah upang ipakita na kaya natin nararanasan ang pagkawasak ng ating bayan ay dahil sa ating mga kasalanan. At I want you to know na tapat pa rin ang Panginoon. Nung imagine ninyo, buong Jerusalem ay wasak. Just imagine, buong Taguig ay desolate. Ano mo ibig sabihin ng desolate, Brother RJ? Walang pagkain ka mabibili sa pure gold kasi sira yung pure gold. Hindi ka makakasakay ng jeep kasi walang bumabiyahing jeep. Desolate, parang ghost town ang buong Jerusalem. Pero may mga pamilyang nagtatry mag-survive. May mga ilang katao na kahit wala na yung agricultural power nila, wala na economic activity nila, they are trying to survive after war. Parang post-war period ang panahon ito. At sinulat ito ni Jeremiah, itong 5 tulang ito, upang maging encouragement dun sa mga natira. Na sabi niya, mga kababayan, ito yung tulang ito, makita natin na kaya natin nararanasan ng mga bagay na ito dahil din sa ating mga kasalanan. Pero huwag kayong mangamba kasi ang Diyos itinara tayo. At dahil itinara tayo ng Diyos, ito'y pagpapakita na ang Diyos ay mahabagin sa kanyang mga tao. So, ang primary audience po nito ay yung pong mga remnant. So, kailangan natin, dahil ito'y sa mga remnant, whenever we interpret ang bawat verse, kailangan nating dalhin yung ating sarili na para tayong remnant. So, yun po ang original readers po nito. Pangalawa, na audience po nito, ay yung pong mga binihag ni Nebuchadnezzar na dinala po sa Babylonia. So, yung mga natira sa Jerusalem, at pangalawa, yung mga bihag na dinala sa Babylonia.
And you're going to see po na napakakarumal-dumal po ng mga Babylonia. Kaya nga sa Book of Jeremiah, I think chapter 50 and 51, i-judge ng Diyos ang Babylonia dahil sa kanilang karumal-dumal na pagtrato sa mga Hudyo. We see that sa Book of Jeremiah. And titingnan natin yan later on. So ito din pong Book of Jeremiah, Book of Lamentation, ay sinulat po ni Jeremiah hindi lamang dun sa mga remnant. So let's say ito po yung Promised Land, ito po yung South Kingdom, and let's say ito po yung Babylonia. May mga remnant na natira dito, may mga captives na dinala sa Babylonia. Yun po ay audience po ni Jeremiah. At pangatlong audience po dito, ang mga audience po dito ni Jeremiah, sila po yung mga taong personal nilang naranasan yung sorrow, personal nilang naranasan yung shame, yung famine, death, and even devastation nung sinakop sila ng Babylonia. So, yan po ang primary audience ni Jeremiah sa kanya pong Book of Lamentation. At bakit kaya sinulat ito ni Jeremiah sa mga taong ito? Una, dahil they needed to understand that Jerusalem fall was not an accident. Isinulat ito ni Jeremiah sa mga taong ito, sa mga captive at sa mga natira dito, upang ipakita na ang naranasan natin mga kababayan, hindi ito aksidente. Ito'y dahil ng ating mga kasalanan. Pangalawa, dahilan, bakit ito sinulat ni Jeremiah? They needed to see that the destruction was the righteous judgment of God for sin. Ipinapakita dito ni Jeremiah sa kanyang mga tula na ang Diyos ay matuwid at makatarungan. Ano ibig sabihin ba, Brother RJ, na bigyan ko po kayo ng ehemplo pag sinabi pong katuwiran. Ang katuwiran po parang ganito. Halimbawa, meron kayong sasakyan na ginasgasan ng nagbibisikletang bata. Bagong sasakyan. Halimbawa si Ate Chelsea, may bagong sasakyan. Tapos may batang reckless na mag-drive ng bicycle at ang ginawa, sinagian yung door halimbawa ng sasakyan ni Ate Chelsea. Ano yung karaniwan yung gagawin? Kasi nakita nyo, bata, musmos. Tapos sinabi nyo, maliit lang naman na gasgas yan, pero gasgas pa rin. Anong gagawin ninyo, karaniwan? Ano ba, dadalhin nyo pa ba yan sa korte? Magpasasampa ba kayo ng kaso na reckless driving resulting to damage to property? Asikasuhin nyo pa ba yung Kuya Kurt? Hindi na. Sabihin mo na sa bata, sige, alis ka na nga lang dito. Next time, huwag ka nang magdadrive ng bike. Di ba? Kung ganan po kayo, hindi kayo makatarungan. Hindi kayo matuwid. Pag sinabi pong matuwid, wait, ikaw nag-damage ito, kailangan mo itong panagutan. Ganan po ang katuwiran. At yun ay makikita natin sa Book of Lamentation. Alam niyo po ba na ang Diyos ay makatarungan at matuwid? Ibig sabihin, kahit maliit or malaking kasalanan, hindi po palalagpasin po ng Diyos. At yan po ay bahagi ng attribute po ng ating Diyos, na siya'y makatarungan at matuwid. Na lahat ng kasalanan na gagawin ng tao laban sa banal na Diyos, ay hindi po palalagpasin po ng Diyos. Yan po ang katangian po ng Diyos. Ni kahit magnakaw ng 20 pesos sa tindahan ng nanay nyo, o magnakaw ka ng bilyon sa gaapan, lahat po ng yun ay hindi po palalagpasin po ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay makatarungan, hindi po niya palalagpasin ang anumang kasalanan. At yun po ang pinipilit ni Jeremiah ipaunawa sa kanyang mga kababayan. Kaya natin nararanasan ito dahil ang Diyos natin ay makatarungan. Pangatlo pong dahilan, bakit niya po ito sinulat, also, yung pong mga remnant, they also needed to remember that God's mercy had not failed. Na ang habag po ng Diyos ay hindi po napuputol. Pang-apat, ang Book of Lamentation po, ito po isinulat din po ni Jeremiah upang tulungan po yung mga remnant na mag-mourn, mag-confess, mag-pray at mag-umasa sa Panginoon. Alam niyo po ba na wala pong mali na magluksa? Diba, meron kang dalamhati na nangyari sa iyo, it's not wrong na magluksa. It's not wrong na umiyak sa isang gilid at maging malungkot. Ito pong Book of Lamentation, sinulat ito ni Jeremiah upang tulungin din yung mga remnant na dalhin sila sa kalalagayan na mag-mourn sila at magluksa sila. At higit sa lahat, habang nararanasan nila yung pagluluksa, makita nila na sa panahon itong nagluluksa kami, ang pag-asa lang namin ay kay Jehovah, sa Panginoon. So, you will see that in the Book of Lamentation. So, nakakamangha po. Tingnan po ninyo, for example, one of the lamentation po dito, sa verse number 11.
Tingnan po ninyo. I just want to give an example ng Lamentation sa chapter 2, verse 11. Chapter 2, verse 11. Let's see here. Chapter 2, verse 11. Ito po ay testimony ni Jeremiah. Ang sabi niya, nakita niya, "Mine eyes do fail with tears, my bowels are troubled, my liver is poured upon the earth, for the destruction of the daughter of my people, because the children and the suckling swoon in the street of the city." Nung nakita ni Jeremiah, yung mga bata, yung mga infant sa bata, ang sabi niya, yung kanyang mata ay lumuha, yung kanyang bawel ay parang nag-iba yung takbo ng kanyang sikmura nung nakita niya yung mga bata. Verse number 12. Ano ang nakita ni Jeremiah? They say to their mother, "Where is corn and wine?" Yung mga bata, nakita ni Jeremiah, nagtatanong sa kanilang mga nanay, "Nay, nasa na yung mais at yung grape juice? Nasa na yung mais and grape juice?" Verse number 12, "When they swooned as the wounded in the street of the city, when their soul was poured out in their mother's bosom." Yung mga infant na nagpi-feed sa breast ng kanilang mga nanay, wala nang makuhang gatas. Just imagine, ganun katindi. Verse 13, "What thing shall I take to witness for thee? What thing shall I liken to thee, O daughter of Jerusalem? What shall I equal to thee, that I may comfort thee, O virgin daughter of Zion? For thy breach is great like sea, who can heal it?" Nung nakita ni Jeremiah, yung buong syudad na iningatan ni na Solomon, ni na David, na binuo, in-expand ni David, at pinaganda ni Solomon, pinoprotekta ni Solomon, and so on and so forth, yung mga infrastructure, ay nakita ni Jeremiah, wait, sira lahat. Nasira lahat yung aming syudad. Verse 14, and let's jump po, tingnan po natin, let's see here. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung chapter 2, verse number 20. Verse 20, chapter 2, "Behold, O Lord, and consider to whom thou hast done this. Shall the women eat their fruit and children of a spanlong?" So ang tanong ni Jeremiah, Lord, hahayaan mo ba na ang mga nanay kainin ang kanilang mga anak? "Shall the priest and the prophet be slain in the sanctuary of the Lord?" Hahayaan mo ba na yung mga propeta mo at mga saserdote mo na naglilingkod sa templo mo, Panginoon, hahayaan mo bang mamatay sila? Verse number 21, "The young and the old lie on the ground in the street." Yung mga bata at yung mga matatanda, nadoon sila sa kalsada, Lord, hanggat handa na silang mamatay. They lie in street. "My virgins and my young men are fallen by the sword." Yung mga daughters, mga dalaga na tinitingala ng society, at yung mga gentlemen na tinitingala ng society, they are yung mga men na larawan ng kalakasan, yung mga daughters na larawan ng kagandahan. Lord, patay lahat sila. They are fallen by the sword. "Thou hast slain them in thy anger, in the day of thine anger thou hast killed and not pitied." So makikita nyo dito, ina-acknowledge ni Jeremiah na si Jehovah ang pumaslang sa kanila. Lord, ikaw ang pumatay sa kanila. Verse number 22, and so on and so forth. Tingnan nyo po yung chapter 4, bahagi ng lamentation po nila dito. Tingnan natin po, let's see here. Verse number 7, "Her Nazarite were purer than snow, they were whiter than milk. They were more ruddy in the body than rubies, their polishing what of sapphires." So dinescribe ni Jeremiah, Lord, yung mga Nazarite na mayroong Nazarite vow sa iyo, before namin maranasan ito, ang gaganda ng kutis nila. Pero ngayon, tingnan niyo sa verse number 8, "Their visage is blacker than a coal. They are not known in the street. Their skin cleaved into their bones, and in sweeter it become like a stick." Yung mga Nazarite na merong vow sa iyo, Lord, before namin maranasan ito, ang gaganda ng kanilang postura, pero ngayon, ang kanilang mga balat ay dumikit na sa kanilang mga buto. Ang itim na nila, Lord. Bakit? Yun po yung sign ng severe famine. Severe famine, kung titingnan niyo po ang mga bansa na nakakaranas ng famine, talagang nangingitim po ang balat po pagka wala kang pagkain ng ilang buwan, and so on and so forth. And tingnan niyo pa po, verse number 10, "The hands of the pitiful woman," yung mga kamay ng mga maawaing babae, "have sodden," yung pong word na sodden, boil, pinakuluan.
their own children. The hands of the pitiful women have saddened their own children. They were their meat in the destruction of the daughter. Verse 11, the Lord had accomplished His fury. He had poured out His fierce anger and had kindled a fire in Zion, and He had debarred like a foundation thereof. So napansin po ninyo, nakita ni Jeremiah, Lord, hindi pala, of course, hindi ito prayer niya, pero sinabi niya, nakita ko na yung mga kamay ng mga nanay na maawain, yung sariling kamay na nag-alaga sa mga bata, nakita ni Jeremiah na yung kamay na yun din ang nag-chop-chop or nagpakulo sa bahagi ng kanyang mga anak. Nakita yun ni Jeremiah, and sabi ni Jeremiah, Lord, you accomplish your fury against us. Kumbaga, ipinaranas mo, Lord, ang galit mo sa amin. And so on and so forth. Tingnan niyo po yung verse number 17. As for us, ito pong verse 17, ito po'y nakita ni Jeremiah yung mga namatay, yung mga naging captive, pero sabi ni Jeremiah, as for us, sa aming mga remnant, yung sa aming mga natira, our eyes has yet failed for our vain help. In our watching, we have watched for a nation that could not save us. They hunt our step, that we cannot go in our street, and our end is near. Our days are fulfilled, for our end is come. Yung bayan na inaasahan magpoprotekta sa kanila, sabi ni Jeremiah, Lord, hindi namin naasahan. Hindi kami naprotektahan. At nung sumugod na yung mga Babylonia, kami tumatakbo upang makatakas kami sa aming mga buhay. At napaka ano po ng eksena po dito, dinitalye ni Jeremiah. Actually, kung meron lamang itong video representation si Jeremiah, talagang nakakalungkot po. And by the way, pag binasa niyo po yung Book of Lamentation, ilang beses ko ulit itong binasa for the preparation ng ating pong pag-aaral, talaga pong maiyak-iyak ako sa language na ipinakita po ni Jeremiah. Karumal-dumal po ang naranasan nila. So, yan pong mga awit po na ito po'y kinumpose ni Jeremiah upang dalhin ang mga remnant sa isang pagluluksa. Pagluluksa upang, bakit kailangan magluksa ng mga taong ito? Kasi ipinapakita ni Jeremiah, magluksa kayo, at sa bahagi ng pagluluksa ninyo, gusto kong makita ninyo na ang pag-asa lang natin ay ang sa Panginoon. Amen. Magluksa tayo upang makita natin na wala tayong matatakbuhang iba. Hindi tayo pwedeng tumakbo sa Egypt at yun ang ginawa nila. Remember na pag-aralan natin ang Book of Jeremiah, ganun ang ginawa nila. Hindi Egypt ang solusyon ng kanilang suffering. Ang solusyon ay ang ating Panginoon. So, yun po ang mga dahilan bakit sinulat po ni Jeremiah ito. So, any question so far? Any question po? So, tingnan natin po yung time and place. So, a little bit na makita natin, tulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, ang Book of Lamentation, sinulat po ito right after 586 BC. At a little bit of history, gusto kong tandaan natin, ang Babylonia po, meron pong tatlong waves po ang Babylonian captivity. Yung una po ay yung 605 BC. 605 BC. Ito po yung panahon ng 605 BC. Ang Jerusalem po ay pinalibutan ni Nebuchadnezzar at ang mga dinala po dito ay yung pong mga kabataan. Sinabi ng Babylonia, hanapin ninyo sa Jerusalem yung mga young people. Hanapin ninyo yung matatrain natin sa Babylonian culture. Hanapin ninyo yung mga anak ng mga prince and princesses. Hanapin ninyo at dalhin ninyo ito sa Babylonia. Sino ang alam ninyo na dinala ng mga Babylonia noong 605 BC? Sino yung mga kabataan na yun? Nakilala natin. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Yun po yung 605 BC. Pangalawa po, after 8 years, bumalik po ang kampo po ng Babylonia noong 597. 597 BC, dahil nagrebelde po dito yung hari po ng Judah at nagalit po si Nebuchadnezzar. At ito po, ginawa po nila yung second invasion na nangyari noong 597 BC. Ito naman po yung background ng Book of Ezekiel. So kung titingnan ninyo, binabasa natin sa scripture reading yung Book of Ezekiel, napakahalagang date na maunawaan sa Book of Ezekiel ay noong 597 BC, nung dinala po si Ezekiel at yung ilang captives. So yun pong 597. Una, 605, kinuha si na Daniel. Pangalawa, 597, dinala si na Ezekiel. At pangatlo po, ay yung pong 588 BC. 588. So ilang years to? Mga 9 years, tama ba?
By the way, ang sa BC, before Christ na deity, pabaliktad po. I know na I hope na naalala natin. Ito ay 605, ang sunod na year ay 604, 603 hanggang maging 0. So 588 po, 9 years after, tama ba 9 years? 9 years. Tama po? 9 years pagkatapos ng second invasion, ito na po yung time na sinabi ni Nebuchadnezzar, hindi na, wawasakin na natin ang Jerusalem. Kasi nagkaroon ng rebelde po si Zedekiah, ayaw nilang sumunod sa mga rules ng Babylonia. Kaya si Nebuchadnezzar, hindi, pulbusin na natin sila. Nung unang invasion, hindi natin sila pinulbos. Pangalawang invasion, hindi natin pinulbos. Pero pangatlong time, pupulbusin na natin ang Jerusalem. Yun ang historical history. Pero we know, yun po ay divine hand ng Panginoon. Nung 588 BC, ang ginawa po ni Nebuchadnezzar, kung ito po yung Jerusalem, let's see, I hope madraw ko po ng accurately. Ang Jerusalem po ay isang hill, tapos meron po ditong valley, and ito yung Mount Olive. And fortified po yung city ng Jerusalem. Fortified. Parang ibig sabihin, may bakod ang Jerusalem. Ang ginawa ni Nebuchadnezzar, pinamarcha niya yung kanyang mga kasundaluhan at pinalibutan niya ito. Yung buong syudad ng Jerusalem. Kasi fortified city, may wall. At hindi, in ancient warfare, hindi ka basta-basta susugod sa wall. Kasi nasa mga tower nila, yung mga archer, wala kang laban. Whenever you attack a fortified city, hindi ka basta ibig sabihin ba, bawasakin mo na lamang yung wall. Bago mo pa mawasak yung wall, patay na kayo sa mga archer. So I hope na nauunawaan ninyo. At since nasa mountain ang Jerusalem, dahil nasa Mount Zion siya, nasa mountain, napakahirap anang maneuver ng mga army. Just imagine kung tayo ngayon ay nasa mountain at yung invading army ay palusog sa atin, paakyat, napagpapana na natin sila. So ang ginagawa po ng ancient warfare, ito po yung ginawa din ng mga Roma and then mga Griego, ang ginagawa po nila, pinapalibutan. Bakit pinapalibutan, Brother RJ? Ang tactical warfare po dito ay gutumin ang nasa loob. Gutumin yung nasa loob. Kasi pag nagutom na yung nasa loob, dumating yung time na mahina na sila, pag umatake tayo, wala na silang lakas. So ang ginawa po ni Nebuchadnezzar, mula 588 hanggang 586 BC, 18 months po. Makikita niyo yan sa chapter 52 ng Book of Jeremiah. 18 months pinalibutan ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. At habang pinalilibutan po ang Jerusalem, dito po naranasan ng mga tao sa loob na ito ang matinding gutom. Yung pong mga nabasa natin kanina na pinakukuluan ng nanay, yung mga anak, naranasan po nila during 18 months. Kasi walang supply. And by the way, pag tinignan niyo yung geography ng Jerusalem, nakaasa po ang agriculture po ng Jerusalem sa labas po, sa mga taniman sa labas. Sa taniman sa labas. Yung pinakasyudad po na tinayo ni David, nung nakuha ito ni David sa mga Jebusite, wala pong agricultural land. Nasa labas yung taniman niya. So kung nasa labas yung taniman, hindi ka naman pwedeng sabihin, time first muna, Babylonia, kukuha lang kami ng trigo. Hindi kayo iaalaw ng Babylonia. Tactical talaga nila yon. Ikukulong nila ang lahat sa loob para magutom sila. At ganun ang naranasan po nila. Kaya nga nakita ni Jeremiah, Lord, yung mga Nazarite na ang gaganda ng postura nila dati, ngayon, butot balat na sila dahil sa gutom. Yung mga bata, nakita ko, Lord, humingi sila sa kanilang nanay, Mother, where's corn and wine? Where's corn and wine? Just imagine kung kayo ay nanay at wala kayong mapakain at yung bata na smusmus, naghahanap sa inay, nasaan na yung kanin? Di ba tanghalian na nay, ba't wala pa rin nakahain? Napakasakit po yun sa isang nanay, sa isang magulang, di ba? Yung nanay, yung anak mo, humihingi sa'yo ng pagkain, tas wala kang maibigay. Nakita yun ni Jeremiah, at nung nakita yun ni Jeremiah, nabasa natin kanina, my eyes had paled. Parang naiyak si Jeremiah nung nakita niya yung mga eksenang yon. Nakita din ni Jeremiah na yung mga batang supling, yung mga infant pa na dumededes sa kanilang magulang, yung kanilang mga dila ay dumikit na sa lalamunan dahil sa tinding uhaw. Of course, hindi mo nang pwedeng painumin yung infant ng tubig
tanging sa mother niya lang to magpipid. At wala nang maibigay na gatas yung mga nanay dahil sa tinding gutom. Yun pong mga bagay na yun ay nangyari nung panahon pong ito, 18 months. At part ng archaeology, may mga na-discover po, you can check it online, may mga na-discover na mga, tawag doon, toilet bowl na dated nung panahon ito sa Israel. At nung nakita ng mga archaeology, I don't know kung paano nila nakuha yon, pero nakita nila doon sa mga toilet bowl, merong time na bago nasunog yung buong syudad ng Jerusalem, nakita nila yung mga dumi ng mga tao. I don't know kung paano nila ginawa ito. Probably you can check scientists paano nila gawa. Pero na-figure out nila, merong period of time na ang kinakain ng mga tao ay puro mga damo. Mga halaman na lamang. Kasi I don't know, in-examine siguro nila yung mga pieces, mga dumi ng mga tao, na figure out nila na based dito sa karakteristik ng dumi na ito, ang diet ng mga tao ng period na ito ay puro halaman. Na karaniwang hindi dapat kinakain, walang protein. Walang protein silang nakita na, wait, itong toilet bowl, bakit walang protein kaming nakita? And it match nung famine na naranasan nila. Yun yung makita natin sa matinding gutom. So, ito po yung dating na makita natin. At ang nangyari po dito, after 18 months, nung nakita ni Nebuchadnezzar na, wait, mahina na. Sir, mahina na po ang mga nasa loob. Mga yung mga sundalo, nung unang buwan na nandito tayo na handang palaban sila. After 18 months, sir, wala na. Mahina na sila, mababa na yung moral. Sumugod na tayo, hindi na sila magre-resist. At yun ang ginawa nila, 18 months. Ang ginawa po ng mga Babylonia, kinuha yung mga furniture sa templo, dinala sa Babylonia, at sinunog po nila yung buong templo. Sinunog yung House of David. Sinunog ang lahat ng bayan. At yung pong mga tao na nang laban, mga sundalo, pinagpapatay po lahat. At yung iba na nakita nilang mapapakinabangan as slave, dinala po nila sa Babylonia. Yung mga bata, yung mga nanay na nakita nilang wala na itong pakinabang, yung mga matatanda, dahil hindi na nila ito mapapakinabangan as slave sa Babylonia, iniwan nila ito kasama si Jeremiah. Iniwan nila ito. At yun ngayon ang bumasa ng tula ni Jeremiah. Na kung nabasa nyo kaya ang lam, dalhin nyo ang inyong kalalagayan sa mga paa ng mga nanay, ng mga matatanda, ng mga batang naiwan. Parang ginawa ng Babylonia doon, iniwan sila para mamatay na. Kasi wala na tong pag-asa. At yung Book of Lamentation, sinunod ito ni Jeremiah upang maging encouragement sa mga remnant. So, napakalaga po nun. Yun ang makita natin. Doon po sa inyo pong historical background, doon sa inyo pong study notes, let's see here. So, doon po sa bahagi ng forewarning and judgment, binigay ko po yung mga verses sa Book of Deuteronomy, at yung sa Book of Jeremiah, na yung naranasan po nilang ito po ay hindi ito first time na binigyan, hindi ito, kumbaga parang, hindi ito aksidente. Kasi, bago pa man sila pumasok sa Promised Land, panahon pa lamang ni Moses, sinabihan na sila ng Diyos. Tingnan natin po, for example, yung Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Before we close, tingnan niyo po yung Deuteronomy 28, verse 47. Deuteronomy 28, Deuteronomy 28:47. So, ang context po dito po pinakita ng Diyos ang warning na kung kayo ay magre-rebelde sa akin, kung kayo ay hindi susunod sa akin, ito yung mararanasan ninyo. Basahin ko po, sundan niyo ako sa inyo pong mga Bible. Because thou serve not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things. Verse 48 of chapter 28, 48. Therefore shalt thou serve thine enemy which the Lord shall send against thee in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck, until he have destroyed thee. The Lord shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as swift as the eagle flieth, a nation whose tongue thou shalt not understand.
a nation of fierce countenance, which shall not regard the person of the old, or show favor to the young. And he shall eat the fruit of thy cattle and the fruit of thy land, and so on and so forth. You can read it at home. Pero ang gusto ko pong i-point out dito, panahon pa lamang ni Moses, bago sila pumasok sa promised land, ito ang warning ng Diyos. Kung tayo ay magre-rebelde sa Diyos at hindi tayo susunod sa Kanya, mayroon siyang ipapadalang foreign nation upang tayo ay patayin. At yan po ang nasaksihan po nila noong 586 BC. Hindi po ito bago sa kanila. And even the book of Jeremiah, chapter 25, chapter 32, and chapter 34. Tingnan natin, for example, Jeremiah 34, 2 and 3. Last verse siguro. Chapter 34, Jeremiah 34, verse number 2 and 3. Jeremiah 34, 2 and 3. Thus saith the Lord, the God of Israel, go and speak to Zedekiah king of Judah, and tell him, Thus saith the Lord, Behold, I will give the city into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire, and thou shalt not escape out of his hand, but shall surely be taken and delivered into his hand. And thine eyes shall behold the eyes of the king of Babylon, and he shall speak with thee mouth to mouth, and thou shalt go to Babylon. So ito po, years after ng 586 BC, sinabihan na uli din sila ng Panginoon sa persona po ng kanilang haring si Zedekiah. So pinaka-point po dito, ito pong nangyari po sa kanila ng 586 BC, hindi po ito first time na parang, Lord, parang unfair mo naman, hindi ka nagbigay ng warning. Kaya nga po, bilang application, maraming tao po sa impyerno ay na makikita ninyo na hindi sila magrereklamo sa Diyos. Naalala niyo yung si Lazarus at yung rich man? Hindi siya nagreklamo kasi alam niya kung bakit siya nasa impyerno. In some way, we can say na probably sa impyerno, ganun din ang mga tao. But ang point ko po dito, hindi sila pwedeng magreklamo sa Diyos na, Lord, hindi mo naman kami binigyan ng warning. No. Panahon pa lamang ni Moses, panahon ni Isaiah, panahon ni Jeremiah, at iba pang propeta, ilang beses na silang sinabihan ng Panginoon pero hindi sila nag-repent. So, probably we'll continue it next week. So I just want to encourage you na kung meron kayong sa inyo pong devotion, I encourage you na basahin po ang Book of Lamentation. Dalhin po ninyo ang inyong kalalagayan sa mga mapaan ng mga remnant. Para po next week, para pag pinag-aralan natin po yung outline at yung occasion and so on and so forth, makikita nyo kung gaano ka-intense. Talagang kahumal-dumal ang naranasan po nila. So basahin po niyo sa bahay. Any question po before we end? Any question? So kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat sa aming pong napag-aralan. We pray na ang Book of Lamentation, alam namin naman na ibinigay niyo po ang Book of Lamentation upang kami po ay matuto po dito. Alam namin from Genesis to Revelation, lahat po ng inyo pong salita ay kapakinabangan po sa amin. And we pray na bilang mga mananampalataya po, bigyan nyo kami ng tulong na ma-master namin ang Book of Lamentation upang makita namin kung gaano po kayo matuwid at makatarungan at kung gaano po kayo mahabagin at maawain. Tulungan nyo kami. In Jesus' name we pray. Amen.